Isang DepEd order umano ang pinagmulan ng tinatawag na mass promotion kung saan nakakapasa ang mga mag-aaral kahit hindi pa talaga sila handa sa kanilang grade level. Si Earl Tobias para sa detalye. Nakakapasa ang mga estudyante kahit hindi pa talaga nila naaabot ang mastery o gustong pagkatuto na nararapat sa kanilang grade level. Sa madaling halimbawa, napopromote sa grade 5 ang isang grade 4 student kahit na hindi pa naman dapat. Yan ang realidad ng tinatawag na mass promotion na napatunayan ng 3 taong pag-aaral na nakapaloob sa EDCOM2 report kamakailan. Pero mariing paglilinaw, hindi anilang mga guro ang may kagagawan nito, kundi ang isang DepEd order mula pa noong 2015. Sa bisa niyan, paliwanag ni House Basic Education Committee Chairperson Roman Romulo na pipilitan ng isang teacher na ipasa na lang ang estudyante. Dahil kung hindi, ay sila pa ang matatambakan ng trabaho kung bakit bagsak ang isang mag-aaral. Napakapahirap po sa teachers na ginagawa na dapat ma-justify nila ba't hindi pumasa. Eh yung grade 4 na hindi pa ready, itutuloy na sa grade 5. So noong mga panahon ng 2015 na yun, hindi natin alam kung bakit yun yung naging polisiya o patakaran ng Department of Education. So yun po, sinundan na lang po talaga yun. Wala naman choice yung ating mga schools, wala rin choice yung ating mga teachers. Bukod dyan, palyado rin anya ang K-12 curriculum. Natuparin ang pangako nitong magkakatrabaho ang mag-aaral pag-graduate ng grade 12. Pwede naman natin matanong kahit sa mismong graduate ng K-12, marami ba nag-hire sa kanila? Ang tingin ko po masasagot kayo doon na hindi. Inibigay lang po natin ang tinatawag na NC2, yung National Certificate 2. Ang National Certificate 2 po sa ilalim ng ating Philippine Qualifications Framework, ibig sabihin po nun, may skill ka. Pero hindi ka pa pwede mag-isa. So kung hindi ka pa pwede mag-isa, hindi ka job ready. Dagdag ni Romulo, hindi epektibo pati ang dami ng subjects na isiniksik sa K-12 curriculum at mismo ang strand system na iniimplementa dito ay naging pahirap pa sa pagpili ng gustong kurso sa kolehiyo. Meron mga universities or colleges na nag-o-offer ng engineering. Pero ang gusto nila, ang preference nila, dapat ay academic track ka at nag-STEM ka. Right. Eh, ang hirap po nun. Biro mo, pagkatapos mo ng grade 10, di ka pa adult, nalimitahan ka na kagad. Sa kabila nito, siniguro ni Representative Romulo na isinusulong na ang mga reforma upang mapatibay ang sistema ng edukasyon. Kabilang dito ang mas malawak na implementasyon ng voucher program o e-GASPE, kung saan pwede na ring mag-qualify para sa voucher program ang mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. Kasama rin sa mga prioridad ng administrasyon sa ilalim ng LEDAC ang Classroom Acceleration Building Program upang matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa buong bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.